wage its wars, but they can never hinder the power of the Lord. He will not be shaken, His truth will never fail. Rest in the assurance that Jesus will prevail. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift His banner higher, stand strong and keep the faith. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. Paul wrote to Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight. My course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Peter said, I've got an inheritance
life's incorruptible and fades not away. I am kept by God's power through faith unto salvation. It now is awaiting to be revealed someday. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Well, there is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. I've often wondered what heaven is like. Do the walls of jasper glisten in the morning light? Or will the crystal waters flow and carry praise on waves of glory? All the answers I will know when I take my flight. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. What will heaven's choir be singing when I get home? Will it be a new song never heard here below? Oh, I could ask a million questions, but when I am in His presence, there will be no need for guessing. Then I will know. 'Cause it won't make a bit of difference how large those mansions are. 'Cause they will fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. When you get there, know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. Elijah climbed the mountain, he was feeling down and out. It seemed like he was all alone, the only child of God around. He waited for a great and mighty visit from the Lord.
but the wind and the fire and the earthquake didn't speak. It was a gentle whisper that brought him peace. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. You're holding to the hope that your deliverance will come. It's easy to suppose you know just how the Lord will get it done, but He just might surprise you by the way He brings you out. His time and His will and His plan are never wrong, so trust Him till the answer comes along. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Isaac walked up the mountain, his father by his side, never realizing he would be the sacrifice. And when Abraham raised up his hand to take his child's life, in his heart he must have wondered why. Sometimes God will take us to unexpected places, but in every situation we will find God will provide. God will provide beyond what we imagine, so much more than we can fathom. He will supply, God will provide. When we trust in Him completely and take each step believing like a child, God will provide. On another hill called Calvary, a father's only son was offered as a priceless gift of faithfulness and love. Amidst the cry of all mankind, God reached down from above and covered us with Christ's atoning blood. No matter what your need is, God will always meet it. I know His grace will always be enough. God will provide, beyond what we imagine, so much more than we can fathom. He will supply, God will provide. When we trust in Him completely and take each step believing like a child, God will provide.
so much more than we can fathom. He will supply, God will provide. When we trust in Him completely and take each step believing like a child, God will provide. God will provide. For many years we've heard about this man from Galilee. The Bible tells that Jesus was his name. Some will say that he was just a man like you and me. There was no greater reason why he came. But if I could, I'd take you to a humble little place where these blinded eyes were made to see. He opened up my heart and then he saved me by his grace. And now he means everything to me. He is to me my anchor. He is to me my rock. He is to me my Savior, in whom I place my trust. He is to me my comfort. He is to me my joy. He is to me my master. He is to me my Lord. He hung upon a cruel Roman cross at Calvary to pay for all the crimes he had not done. It was there he bought eternal life for you and me, making sure the victory was won. How can I describe to you the blessing that it is? I have never felt this love before. All I know is now I strive to be completely his, and every day he means even more. He is to me my anchor. He is to me my rock. He is to me my Savior, in whom I place my trust. He is to me my comfort. He is to me my joy. He is to me my master. He is to me my Lord. He is to me my rock. One. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Amen. At kung napapansin niyo po ay dalawa lang kami dito. Pero si Ma'am Cherry ay nakikita namin sa Ayan. So good morning po sa inyo lahat. Ganon din po sa mga nanonood sa live. Ayan, good morning po ang mga early birds natin. Ayan. At syempre, good morning din po sa mga kasama ko dito sa studio kay Ate Inday at kay Sir Mark. Good morning po at gayon na rin po sa Google Meet kay Ma'am Cherry at kay Sir Ariel. Good morning po. Hello, good morning. Ayan. Gandang umaga sa ating lahat. Morning to everyone, sa lahat sa mga nasa studio, of course, and sa Google Meet, Ma'am Cherry, and lahat ng mga kasamaan po natin sa
Facebook Live. Magandang umaga sa ating lahat. Naimbag nga agsapa kanya tayo amin, and it's a good way again to start our day. Wala iba ko hindi salita ng Diyos, and this is again what we need, no, for us na umpisahan ang ating umaga. Okay, so before tayo mag-start is greet ka muna, Ma'am Cherry, para matest din yung sound. Good morning po sa ating lahat. Yan, enjoy natin yung buong programa ng devotion natin ngayong umaga. Good morning sa mga magagandang dilag. Amen. Okay, so good morning sa ating lahat, and sige, tayo ay tuloy-tuloy na tayo. Sandali muna manalangin. Let's pray. Dakilan naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Thank you, Almighty Father, again sa this beautiful morning. And we thank you sa opportunity po again na kami ay makinig po ng inyong salita at makapag-devotion ngayong umaga. Give us wisdom, O Lord, as we share your words this morning. And we pray, Almighty Father, that mayroon po ulit kaming maintindihan at mapulot na aral pa ngayong umaga po na ito. And bless mo rin ang aming internet, ang aming electricity, Almighty Father, na maging stable po. Again, we thank you so much for waking us up this morning. And forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name I pray. Amen. All right. So again, no, ang topic natin is all about the theme for the whole year is all about knowing more about Christ, to know more about our God, no? And it starts with of course, pinag-usapan natin about believing, okay, and knowing kung sino muna ang ating Panginoon before natin siya sasambahin. Kasi alam nyo naman, dito sa mundo na ito is that maraming mga Diyos-Diyosan. Sabi nga nila, maraming mga false gods or even false prophets, even false religion, okay, na kung saan nilinin lang niya ang totoong pagsamba sa totoong Panginoon. And we are blessed na hindi tayo isa sa mga ito na kung saan is that they are being deceived, no? And so this for this April is that ang pinag-usapan natin is all about knowing God or knowing Christ by letting Him direct our lives. Okay? And marami na po na ulit tayong napag-usapan na about itong topic na ito, no? And if I recall is ang unang bahagi ko is about trusting God over our own understanding. Okay? And ang verse na ginamit nga natin dito is that very, very familiar verse, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thy own understanding. Karamihan sa atin is that we tend to rely sa ating talino, na rely tayo doon sa ating kakayahan, di ba? But yun ang kagandahan kung meron tayong mga scriptures. Okay? Yun ang kagandahan kung meron tayong basis, okay, ng ating sinasabi, ang ating tawag dito, ginagawa. Okay? Kagaya nito is that paano natin malalaman ang Panginoon natin? How do we even acknowledge na meron tayong Diyos if we rely sa sarili natin? Diba? And so, pag selfish tayo, na kung saan lahat ng mga achievements, accomplishments, lahat ng mga kung ano-anong even kung ano yung mga meron tayo, is that nilalagay natin ang ating sarili lamang, diba, as author. Okay? And so, dito is that how do we know
and acknowledge God if lahat ng mga understanding natin, ginagawa natin is galing sa atin. Okay? However, if we look at the scripture, like ito is that lean not unto thy own understanding. In all thy ways, sabi niya, acknowledge Him. Okay? Acknowledge Him, sasabihin natin na, okay, we accept na siya ang gumagawa and siya ang nagbibigay sa kung anong meron tayo. Ano sabi niya? And He shall direct. Okay? Ang ginamit nga dito is that shall. Di ba? Meaning to say that parang mandatory. Okay? Mandatory na ibibigay din ng ating Panginoon ito. Di ba? Hindi siya may. Okay? And He may direct. Di ba? Ang sabi niya dito is that He shall. So meaning to say, sigurado. If we acknowledge Him in all our ways. Okay? Now, ngayong umaga is that dadagdagan natin doon, knowing God by letting Him direct, okay, our path, our lives. Again, ano sabi natin with regard to direct? Meaning to manage, meaning to control, meaning to oversee, okay, meaning to guide, di ba? And or follow a straight course that is direct, okay? Ngayon is that another one is aside from yung unang sinabi natin that trusting God over our own understanding. Here is another one is seeking God first in all things. Totoo lang is that ang dami na nating na narinig about putting God or seeking God first in all things. And very familiar verse ulit ito, no? Matthew 6:33. Okay? Tingnan natin buklatin ang ating Biblia, alam na natin kung ano 'yan, di ba? But seek ye first, okay? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And ano ulit ang mangyayari sa atin dito? And all these things shall be added unto you. Okay? All these things. So look at the first word, no? Sabi niya is that but. Okay? So meaning to say, kahit na hindi natin basahin yung mga before that, pag dito tayo mag-focus, okay, and then makikita lang natin na sabi niya dito is that but. So, regardless kung ano yung mga nabasa natin sa taas, no? Is that ang pinaka-importante pa rin is but seek ye first. Okay? So, ang ibig sabihin is that regardless, okay, regardless kung ano pa yung mga nasabi dito sa taas niya ng verse na yan, the conclusion is but. Diba? First, the kingdom of God. Okay? And His righteousness. Not even our righteousness. Kasi kung righteousness ng tao, iba-iba yan. Righteous ka sa dito, righteous ka sa doon. Ang definition ng righteousness, tingnan nyo, ang righteousness ni Trump is girain lahat ng mga mundo, di ba? Mga countries, mga ganun. Yun yung righteousness niya. Di ba? Kahapon nga, nag-uusap kami dun sa school and then ito yung isang napag-usapan namin na kung saan doon sa Palestine, yung mga terorista doon, tinuturing nilang tawag dito, parang hero nila. Kasi pinaglalaban nila ang independence nila. Pero sa mata ng iba, dahil sa ginagawa nila is kaya binobomba sila ng Israel, ng US, mga ganon. Bakit? Kasi terorista ang tingin nila. So, iba-ibang perspective, di ba? Pag yung righteousness natin ang tinitignan natin. Pero, ulit, sabi ko is that kaya meron tayong Bible para meron tayong basis. And so, anong sabi niya dito? Sabi niya is that
But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Okay? Not our righteousness. Binabasa namin yung Psalm 119 kahapon dito sa bahay. Every night. Okay? May Bible reading kami. And nakita ko itong verse na ito, nung sabi niya, 119 verse 140. Thy word is very pure, therefore thy servant loveth it. Di ba? So, as the word of God is pure, no? Mas maganda na yun ang mahalin natin. Yun ang basahin natin and yun ang i-apply natin sa ating sarili, sa ating everyday, okay, lives. And so, when we let something or someone direct our lives, we make it as our priority, 'di ba? So kung ano yung tinitignan natin na kung saan ito yung nagda-direct sa ating buhay. Yun yung nagiging priority natin. Umaga pa lang, 'di ba? What is the first thing that we do when we wake up? 'Di ba? At least pag sa atin sana is that pag open ng cellphone is pag alam nating 5 o'clock yan, 'di ba? Is that kwan ka agad, devotion ka agad. Alright? Eh kung mas maaga, 'di ba? Alam na natin if we prioritize, okay, ang ating Panginoon, unang-una siyang ating kakausapin. Diba? And so that is very important sa totoo lang. Ang akala natin is that it's just a ceremony na kung saan gumising ka and then you talk to God and then parang nagiging routine, 'di ba? All right? But that routine would also direct kung ano yung makikita kung ano yung priority natin. And to seek God first means making Him the highest priority in our lives. At hindi lang siya, sabi nila ang term nila is afterthought or parang pampalipas ba? No. And so, sa ating mga college students, madaming mga competing for attention sa atin, no? Yung pag-aaral, kaya kung minsan talagang tignan nyo din sa church natin, di ba? Is that pagka medyo nag-high school pa nga lang, parang alam nyo kung bakit hinihimay-himay. Sometimes hinihimay-himay ni pastor, anong oras kayo matatapos? Eh kung minsan hindi pa natin masagot ng matino, di ba? Anong oras tayo matatapos ang klase natin? 4:00, 3:00, iba-iba. Okay? Pero one thing is for sure, no? Is that it is before ng ating service. And then sabihin, anong ginagawa mo sa ganitong oras? Anong ginagawa mo sa ganitong oras? Okay? Kasi gusto na nating pastor na maging i-priority naman natin. Okay? Ang Diyos natin. Bigyan naman natin ng, diba, parang kaukulang oras. Okay? Parang ganon. Kaya titingnan, parang, okay, kailangan natin na what time kayo nagigising? 5 o'clock. What time kayo natatapos? So, okay, sige. Bibigyan na lang natin ng na from 8 to 5 or from 7 to 5 or 7 to whatever. Okay, is that ito yung ginagawa, may klase, may trabaho. Pero the rest of the ano pa ba yung mga natin dito, 'di ba? And so dapat meron ng doon, meron naman ng oras para sa Kaya nga, sabi ko pati sa akin, kinakuan ko 'yun, no? Na kung saan pag hindi na ng mga 'yan, hindi na very crucial whatever, uunahin ko ang simbahan. Uunahin kong kasi kagaya sa amin, tatrabaho kami ng and then merong
konting kuan lang, occasion na whatever, and then natapat sa Wednesday, natapat sa kuan, Saturday, natapat sa Sunday. No, wag na. Okay? Unahin na natin kasi binigay mo na sa trabaho mo, itong oras na to, 8 hours na, 12 hours pa nga kung minsan, 'di ba? And yet, doon natin yan makikita, 'di ba? And so, palagi naming pinag-uusapan kay Sister Apple is that sabi namin, wala na yung mga na mga yan, whatever na hindi naman significant na mga outing, mga ganun. Okay? Sabi namin, yun ang isang natin dyan. Yun ang isang dapat disiplinahin. Kagaya for example din ng pag-uwi sa amin. Right? And so, doon lang ako umuwi. Kung yung may occasion tayo sa Bontok. Alright? Kaya kahit na nag-times 2 ang gasolina, mga ganon, then lahat-lahat, 'di ba? Madali lang na sabihin na tawag dito, madali lang na sabihin na medyo mahal. Okay? Ang pag mag full tank ka, abot na ng 10,000. Okay? Noon mga 4,000 lang. Ngayon, pag ilang liters, aabot na yung 10 to 11. Okay? So, wag na. Kanya lang, 'di ba? Doon natin makikita anong pupuntahan natin. Okay? Revival sa Bontok. Imagine that. First time kong makapunta doon sa totoo lang. And then, alam ko nandun ng ating pastor. And then, alam ko this is an opportunity. Okay, masyaran ulit ang aking mga magulang. And then, maka-attend sila. 'Di ba? So, doon makikita anong priority. Kasi kung minsan, sabihin natin, yung iba nga, kayang-kaya nila. 'Di ba? Na, doon sa mga holidays na yon, nakapunta sila ng ibang bansa, nakapunta sila ng mga ganon-ganon, na alam, hindi biro ang gastos, 'di ba? Tapos ayaw nating gumasto para sa revival, ayaw nating gumasto para sa Panginoon natin. Tayo gumasto para sa tawag dito, masyaran ulit ang ating pag alam mo kasi yung priority mo, alam mo yung purpose mo, 'di ba? Kung bakit ka gumagasto, mga ganyan. Peace of mind May peace of mind ka, 'di ba? Oo. And so part of this learning is to even ano na yun, so sabi ko is that maraming nagko-compete, okay, sa natin, work, academics, 'di ba? Even relationships, 'di ba? Oo, sa college, sa high school, may nagko-compete yung mga relationships. Diyan na meron yung mga tawag dito, ligaw-ligaw, and then hanggang sa naligaw na. Okay, 'di ba? Oo, nasa church, nagkita sa church, ligaw-ligaw, ganon-ganon, and then wala na, naligaw na sila. Oo, nawala na, 'di ba? Kasi mali yung relationship. Okay? Oo. But knowing God means placing Him at the center. Okay? Yun kasi yun, placing Him at the center. 'Di ba? Para hindi tayo maligaw. Okay? Ewan ko. 'Di ba? Ewan ko talaga sa mga natin na mga ito. Well, sa akin naman is elementary, high school, college, hanggang sa nag-college lang talaga ako. Tapos ko ng college, saka ko naisipan na, okay, I think pwede nang manligaw, ganun. Pwede nang para hindi maligaw. Okay? Pero elementary, high school, wala eh. Oo, parang aral lang talaga, ganun. And, well, mas importante kasi yung mga kaibigan, barkada, kaysa mga ligaw-ligaw noon, wala. Pero yun lang talaga, barkada lang talaga. Mas importante yung mga barkada. Kasi, tawag dito, at least hanggang college. Tapos ko ng college, wala. So, part of this learning is to hear God's voice primarily through scripture and through prayer. And sabi ko nga kanina, napakaganda yung Psalm 119 verse 140, no? Is that if we love
if we consider ourselves na servant of God, is that we love to hear His words. Okay? Hearing requires discernment, which is the ability to distinguish God's leading from our own desire. Yan, di ba? Or even external pressures. Sometimes we only follow or obey those that benefits us, di ba? Okay, kung tayo lang nabe-benefit, yun lang. Kaya nga eh, okay? Like kung pinag-usapan na about vices, 'di ba? May na-o-offend na. 'Di ba? Pag pinag-uusapan na kayo hindi pa ninyo sinusuko yung alcohol ninyo, yung pag-iinom ninyo, whatever, ganun, na-offend na, 'di ba? Or yung kayong mga kabataan, mga ganyan, is that tinuturuan tayo na wag manligaw, ganon. Oh, nauuna kasi yung feeling eh. Parang ganon, 'di ba? Nauuna yung feelings. So, mas importante na yung feelings nila, mas importante na yung relationship nila sa boyfriend, girlfriend nila kaysa dun sa relationship nila sa Panginoon. Ay nako, hindi ko maintindihan, 'di ba? Oh, give up na ang Panginoon kaysa doon sa boyfriend, girlfriend. No, confused ang tao, 'di ba? Pag pinag-usapan na about tithes, 'di ba? Pag kinumpute na ang 10%, pag kinumpute na yung ganito, dapat ito yung bigay, dapat ganito, dapat may commitment tayo. Ayan, wala na, 'di ba? Ayaw na natin pakinggan. All right? So, 'yun. Even yung pakikinig natin, 'di ba? So, ano ba yung priorities, 'di ba? So, what currently takes place first in our life, 'di ba? Focus ka sa mga college students, ganun. Naka-focus ka ba sa pag-aaral mo, 'di ba? Or babarkada-barkada lang yung ginagawa, gumagala-gala lang yung ginagawa, 'di ba? And so, why not start a daily walk with God, no? Like before starting your day, is that seek guidance and then sasabihin mo is that, Lord, lead me today, lead my life, okay? Today, 'di ba? So 'yun, hanggang do'n lang muna ako and again is ang diniscuss ko is that it is seeking God first in all our things for us na to know Him, to know Him, to know Him more, no? Is to seek first His kingdom and His righteousness. Pag inuuna natin siya, 'di ba, is that makikita natin yung or pina-prioritize natin, 'di ba? Marami tayong mga examples kanina. Okay? So 'yan, Ma'am Cherry, ako kung okay din yung kandiyan. Fine, good morning po at Ayan. thank you sir sa nai-share niyo po sa amin patungkol po dito sa pagpapa-direct natin sa Panginoon and totoo 'yun na sa mundo talagang maraming competition. Pero ang pinakamaganda na gawin natin ay magpa-direct tayo sa Panginoon. Kasi kung siya yung magda-direct ng buhay natin ay, yun yung only opportunity and, avenue na kung saan mare-reach natin yung goal natin to be Christ-like, 'yan. So, ngayon naman ay nais ko lang na basahin yung dito sa Jonah, 'yan. Meron lang akong iko-compare na dalawang Bible character and then makikita natin kung yung benefits ng, pagpapa-direct natin sa Diyos. And siyempre dahil ang pinag-uusapan nga natin ay knowing God by letting Him direct our lives. So, dito sa Jonah ay makikita natin, familiar, account naman ito.
At basahin ko lang yung sabi dito na sa chapter 1. Now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before thee. Yan. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof, and went down into it, to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. And then verse 4, but the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Yan. So ito po yung ito po yung dito sa Biblia, yung account na ito ay patungkol kay Jonah, isa siyang propeta ng Diyos, pero hindi siya sumunod sa utos ng Diyos, 'di ba? Parang napaka-ironic na propeta ka and yet, ayaw mong gawin yung yung trabaho mo, which can actually happen to most of us Christians. Sinasabi natin na Kristiyano tayo, may mga ministries din tayo sa church, ganyan. Pero yung mga simpleng, bagay na gustong ipagawa ng Diyos sa atin ay maaring na natin, na pagsasawalang-bahala natin or hindi natin masyadong binibigyan ng priority kagaya ng sinabi ni Sir Ariel kanina Um, dito ay gusto kong i-compare si Jonah kay Abraham kasi si Jonah, siya yung propeta ng Diyos na bagamat direct at clear yung command ng Panginoon, pero hindi siya sumunod. Instead ay ang utos sa kanya pumunta ng Nineveh, pero pumunta siya ng Tarshish sa opposite na lugar na dapat niyang pupuntahan. So, yun yung, buhay ni Jonah dito sa account na ito. And then kay Abraham naman, kung titignan natin sa Genesis chapter 12, actually dito sa chapter 12, dito nagsimula yung, buhay ni Abraham. At makikita natin dito sa first verse, Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. Yan. So may command ang Panginoon kay Abraham. So anong ginawa niya? Sa verse 4, sabi dito, So Abram departed as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him, and Abram was 75 years old when he departed out of Haran, yun. So, makikita natin dito yung pagkakaiba nila na si Jonah ay, nung kinumand siya ng Panginoon, hindi siya sumunod. Um, Nag-search nga din ako kung ano ba yung mga dahilan bakit hindi sumunod si Jonah. Kasi parang 'di ba, yun nga sabi ko parang, ironic na isa kang propeta, alam mo na mouthpiece ka ng Panginoon and yet yung gusto ng Diyos na gawin mo hindi mo ginagawa. So, maraming mga, um theological, explanation but nevertheless ang pinag-uusapan kasi natin dito ay, God-directed life. So, gusto kong makita na ano man yung naging dahilan niya, hindi pa rin siya sumunod. Yun pa rin yung yung bottom line doon. At si Abraham ay makikita natin na kung, iche-check natin yung buhay ni Abraham bago siya tinawag ng Panginoon, well off siya, 'no? Meron siya, ibig sabihin ay hindi siya, yung sinasabi ng mga full-time na 'yan, mga patapon na yung mga buhay kaya nandiyan, 'di ba gano'n. Pero si Abraham, nung tinawag siya ng Panginoon, maayos ang buhay nila, mayaman sila, madami silang mga resources, and yet anong anong sabi ng Bible, "And he rose early in the morning," yun maaga siyang sumunod. Hindi lang yung basta, "O sige Lord, pupunta ako, wait lang, mga 10 minutes," walang gano'n. Kundi si Abraham ay sumusunod siya. So, ano yung pagkakaiba nito? Kung itutuloy po natin yung kasi ang mahaba po yung account patungkol po kay Abraham sa Genesis kung babasahin niyo po And kinatapusan, si Abraham ay hindi naman siya perfect 'no, nagkaroon din po siya ng mga pagkakataon na, sumuway din siya sa Panginoon. Pero sa suma total ng buhay ni Abraham ay sumusunod siya sa Panginoon. Kaya nga siya yung sinabing father of faith. 'Di ba?
and he is also a friend of God. Yun. So, di ba napakaganda na sa course ng buhay niya ay makikita natin na talagang grabe yung blessing sa kanya. So, kung si Joe naman ay hindi sumunod, kailangan pa siyang i-rebuke ng Panginoon, kailangan magpadala ang Panginoon ng storm sa dagat dahil nakasakay siya dun sa isang vessel, and then kailangan pa siyang itapon ng mga kasama niya para pumunta doon para magkaroon na ng peace. And then doon sa loob ng whale, I mean sa big fish, kung ano man yung fish na yun, ay kinausap niya ang Panginoon at yung sumunod man siya pero after that ay sumama pa rin ulit yung loob niya, 'di ba? So makikita talaga natin yung ano ni Jonah, yung talagang ayaw niya talagang sumunod doon sa inuutos sa kanya ng Panginoon. And si Abraham naman ay yun, kaya nakita natin na nandun din yung kwento sa buhay ni Abraham na nung nagkaroon na siya ng anak, ay ipinaalay ng Diyos sa kanya, walang hesitation, ginawa niya pa rin yun, 'di ba? So ngayon, makikita natin yung mga benefits ng pagsunod sa Panginoon sa buhay ni Abraham. Ano yung mga bagay-bagay na yun? Na pwede rin nating ma-experience kasi kaya natin ito pinag-uusapan para nga lalo nating makilala ang Diyos, 'no? So, kung tayo din ay gagayahin natin si Abraham na susunod din tayo, ano yung mga puwedeng magkaroon din tayo kagaya ni Abraham? Number one ay, of course, yung peace natin. Not only na we will have peace with God, 'no, yung napag-usapan din natin ito nung nakaraan sa devotion natin na ito, na nagkaroon na tayo ng peace with God, nagkaroon pa tayo ng peace of mind, 'di ba? Yung peace, yung meron kang alam mo na diretso talaga yung tinatahak mo. So, basahin ko lang po dito sa Isaiah. Isaiah chapter 26 verse 3. Minarkahan ko na yung mga para mabawasan yung oras. So, sabi dito sa Isaiah chapter 26 verse 3, "Thou wilt keep him in perfect peace." 'Di ba? So hindi lang basta peace kundi perfect peace. Whose mind is stayed on thee because he trusteth in thee. Ayan, so ano yung magkakaroon tayo pagka nagpa-direct tayo sa Panginoon? Perfect peace. Whose mind is stayed on thee. Yun yung ibig sabihin nung pinapa-direct natin yung buhay natin sa Diyos. Lord, ikaw na ang bahala sa buhay ko. Susunod po ako sa inyo. So sabi ng Biblia, ito ang benefit mo. You have perfect peace. Because, ang sabi niya dito, He trusted in thee. Diba? So, ang Panginoon ay bibigyan ka ng perfect peace. And then, ano pa, magkakaroon ka syempre ng, dahil nagpapasakop, nagpapadirect tayo sa Panginoon, magkakaroon din tayo ng maayos na purpose. Actually, lahat naman ng mga natin, ginagawa natin may purpose. Pero iba yung purpose kung tayo ay nagpapadirect sa Panginoon. At na-discuss din yun ni Sir Ariel nung nakaraang devotion natin. Kaya nga dito sa Jeremiah chapter 29 verse 11, sabi ng Bible, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." Yan. So, meron tayong expected end. And sabi ng Bible, yung Diyos, meron na siyang plano para sa atin. Kaya nga kailangan magpa-direct tayo para ma-fulfill yung plano niya, yung purpose niya. At magkakaroon lamang ng fulfillment yun kung magpapa-direct tayo sa Panginoon. Diba? And then, ano pa yung mga pwedeng ibigay ng Panginoon? Of course, yung lagi nating araw-araw nating na-experience yung guidance ng Panginoon. Ano yung guidance, yung safety na meron tayo. Kaya dito sa 2 Thessalonians, actually ang daming verses na pwede nating dami kong naisip na mga verses pero isa lang yung binubuklat ko just to save time. Pero actually ang dami nating makikitang verses dito na patungkol sa kagandahan pag tayo ay nagpa-direct sa Diyos, no. Dito sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. Yan, sabi niya dito,
But the Lord is faithful who shall establish you and keep you from evil. Yan. So, ganun yung guidance ng Panginoon. Ini-establish niya tayo at inilalayo niya tayo sa mga masasama. Di ba? Kaya nga, kung prayerful tayo, alam niyo po, napakaganda yun na um, pagka tayo ay nagpapadirect sa Panginoon, hindi pwedeng hindi tayo maging prayerful. Kasi dahil nga nagpapa-direct tayo sa Panginoon, lagi nating hinihingi yung guidance ng Panginoon. Panginoon, magso-soul winning ako ngayon, i-guide niyo po ako. Panginoon, ngayong araw na ito, meron kaming seminar sa Good News class, i-guide niyo po ako. By the way, napakaganda po nung seminar kahapon sa Good News class. And meron pang part 2, ayon kay Pastor. Kaya sa Friday, I hope na mas marami po ang makarating. Dahil kahapon ay iilan lang po yung mga kasama namin na nakapag-attend. Pero para sa akin po ay hindi kayang bayaran ng pera yung mga natutunan ko kahapon doon sa seminar na yon. Salamat po sa mga teachers po na nagturo po sa amin. Ayan, and ano pa yung mga benefits, yung sinasabing supernatural na divine na strength natin. 'Di ba kung maalala niyo po sa preaching ni pastor nung nakaraan, yung nabanggit na naman niya yung patungkol kay Daniel na dahil sa pagsunod nila sa Panginoon ay 10 times yung layo ng kanilang intelligence kaysa sa mga tao doon sa Babylon. Kaya nga isa sila sa mga pinili talaga ng ni Nebuchadnezzar kasi sila, puwede silang maging advisor, yung spiritual advisor ni Nebuchadnezzar. Sabi dito sa Daniel chapter 1 verse 20, and in all matters of wisdom and understanding that the king inquired of them, he found them 10 times better than all the magicians and astrologers that were in all his realm, 'di ba? Kaya nga ano yung kaibahan nila? Dahil ba Oxford graduate sila or kung ano-ano man, hindi, kundi dahil meron silang Biblia, meron silang ah, salita ng Diyos na isinasabuhay. Kaya kung makikita po natin, sila Daniel at yung kanyang tatlong kaibigan, si Shadrach, Meshach at tsaka si Abednego, ay talagang nag-stand out yung pananampalataya nila doon sa Babylon. Until such time na yung mga siyempre itong Babylon ay alam naman natin na hindi ito friend ng Diyos na nation, kundi kalaban ito ng Panginoon. And during that time actually captive sila, 'di ba, doon sa Babylon. Pero ano ang nangyari, yung faith nila dahil ipinakita nila yung ginagawa ng Diyos sa buhay nila ay na-convert na-convert or naniwala itong mga haring ito sa Diyos nila Daniel, Shadrach, Meshach at ni Abednego. Kaya sa atin ay maaring sa palagay natin maliit yung tingin sa atin ng mga tao 'pag pumupunta tayo sa area, parang mababa 'pag may nakita na silang Biblia sa atin nire-reject nila tayo, 'di ba? Pero hindi natin alam na sa ginagawa nating gano'n ay merong ginagawa ang Diyos 'no. Sabi nga magpagamit lang tayo. Naalala ko yung sinabi rin ni Ma'am Apple kahapon sa seminar namin. Sabi niya, "Hindi naman tayo ang magliligtas, instrumento lang tayo kaya wag nating kunin yung trabaho ng Diyos. Ang gawin lang natin, trabahuin lang natin yung pinapatrabaho sa atin ng Diyos." 'Yan. Kaya 'di ba napakagandang prinsipyo yun kasi minsan pagka may nag-reject sa atin sumasama yung loob natin. Pero kung ang alam natin ay dahil ginagawa natin ito dahil nagpapa-direct tayo sa Diyos, hindi sasama yung loob natin. Instead ay magiging masaya tayo kasi ang pagiging buhay ng Kristiyano, win-win situation 'yan, eh. Nagpunta ka ng area, nag-share ka, nanalo ka na doon. Na-win mo or tumanggap siya, panalong-panalo ka do'n. Hindi man siya tumanggap, panalo ka pa rin. Bakit? Kasi ginawa mo yung inuutos sa'yo ng Diyos, 'di ba? Kaya nga, walang kalugihan talaga pagka sumunod tayo sa
Panginoon. Kaya ang ganda ng topic talaga natin ngayon na knowing God by letting Him direct our lives. Kasi wala na talagang ibang mas ano pa, wala na talagang ibang mas maganda pang tatahaking landas. Kaya nga 'di ba naalala niyo yung last Wednesday na na topic na na-discuss ko, it's all about the two paths na pwede nating tahakin, path of darkness or yung path of life, 'di ba? So ano ang sabi ng Panginoon, therefore sabi niya, choose life, 'di ba? Kailangan nating piliin yung path na kung saan ay yun yung God directed para ultimately sa buhay natin, hindi man natin alam kung kailan matatapos, pero at least doon sa ibinigay na buhay sa atin ng Panginoon, na-accomplish niya yung purpose niya. Okay, so yun lamang po sir at maraming salamat po. Amen, amen. Thank you, Ma'am Cherry. And ayan, kung nakikinig po kayo, is napakahalaga yung binanggit ni Ma'am Cherry. And ganda yung illustration no doon sa buhay ni Jonah. Very, very specific application nun. Okay? Na kung saan, dinadirect na nga tayo naman ang iiba tayo ng landas, di ba? So kagaya nun, sabi niya dito ka pupunta, ganun, ayaw niya. So ano nangyari sa kanya? Di ba? Pahamak. Okay? Di ba? Pero nung sumunod, di ba? Is that tignan niyo yung effect niya. Yung una pa lang na benefit, okay, doon sa pagsunod natin, doon sa hinahayaan natin that God will direct our path. Ako gustong-gusto ko yun sa totoo lang Being peaceful. Oo, being peaceful. Sometimes yung kuan natin, tawag dito, hinahanap natin na peace, hinahanap natin na magandang buhay, mga ganon, is that pag meron akong magandang trabaho, peaceful na ako kasi mababayaran ko yung utang ko, mababayaran ko yung mga kung ano-anong mga ko. Ako, only to find out na kung saan pera ka na, nakapagtrabaho ka na, tsaka walang peace sa buhay mo kasi yung boss mo, 'di ba? Demanding yung boss mo, walang respeto yung boss mo, ganito ganyan, 'di ba? So hindi ka na walang peacefulness sa buhay. Okay, pero kahit na ganyan na maraming mga distractions, maraming mga pero you still let your life being directed ng ating Diyos, Panginoon natin. Peace. Okay? Hindi manggagaling sa mundo, 'di ba? Ang peace natin, no, it comes from God. Kaya kahit ano nang mga kuan diyan, sige lang. Okay? Peaceful pa rin ako. 'di ba? Okay? Ganun 'yun Hindi yung marami akong pera and then nandito ako nagkakape, ganun. Peace, no. Hindi ganun 'yun. Oo. Okay? Ang peace is kung meron ka na talagang Panginoon sa buhay mo na kahit na giyera, kahit na times 3 na ang gasolina, kahit times 3 na ang hindi ka na rattle, hindi ka na, hala, wala na kami kakainin. Hala, ganito, ganyan. Hala, ganito, ganyan. 'Di ba? Saan ang peacefulness doon? 'Di ba? Magtrabaho ka naman. Kulang na yung sweldo ko. Kulang na yung saan yung peacefulness doon? 'Di ba? Pero pag you let God direct your life, okay, like Jonah, na hinayaan niya, na-direct siya. See, kahit ano yung mga there's still peace. Kahit mawalan ka na ng work, okay lang. Sige, 'di ba? God is in control. Okay? May purpose siya. You see that kind of mindset? 'Di ba? Kagaya nga, sinabi ni Ma'am Cherry, punta ka, tapos hindi ka bubuksan ng pintuan, or hindi man tatanggap, hindi siya mumurahin, whatever. Peacefulness. Okay? Hindi ka makapagsuntukan, ganun. Hindi ka makipag-away.
'di ba? So, kasi alam natin that it's God's work in them, not us, 'di ba? Kagaya din sa atin, okey? Oh, noon talagang sabi ko, "Hindi, ayoko, gano'n." Eventually, 'di ba? Eventually, okey. Alright, so, thank you Ma'am Cherry, diyan sa nai-share mo. Maraming, napulot na mga aral, actually. Okey, so balik tayo muna sa studio. Ayan, so naghihintay yung dalawang, dalaga doon, 'di ba? So kayo naman, ano yung priority sa buhay ninyo, kayong dalawa? Oo, tawa kayo diyan. Okey. Oh, sige, sinong mauna? Okey, Sheila. Good morning po sa ating lahat. Una po is nagpasalamat po ako sa mga naririnig po namin na salita ng Diyos. Amen. At sa akin naman po is yung napapakinggan ko po is yung team po natin, knowing Christ by letting Him direct in our lives. Na ano po, na as a Christian po is dapat magpapadirect po tayo sa salita po ng Diyos. Kasi nga, sabi nga po ni Ma'am Cherry, kapag nagpapadirect po tayo, may peace po tayo sa buhay po natin. Kaya, kaya nga ako, nagpapasalamat ako kasi nandito po ako sa church eh. Kasi kung hindi po ako nagpapadirect sa Panginoon at hindi ako sumusunod sa Kanya, share ko lang to yung nandun pa ako sa amin, kung hindi ko sinunod yung, kasi nga, sige, share ko na lang ulit. Yung nandun pa ako sa amin nung pinapunta ako dito, nagdadalawang isip pa ako noon eh, na kung pupunta ba ako, ano gagawin ko dito sa sabi naman ni Kuya, dami siyang sinasabi na, daw, magtatrabaho ako, ganun, pero, kaya ayun, parang pumunta lang ako kasi nga para magtrabaho, hindi para dito sa church, hindi para mag full time, ganun. Pero nung nandito na po ako yung parati po akong nakapakinig ng salita ng Diyos, araw-araw, at doon ko din naunawaan. Kaya, di ko alam kung, di ko alam talaga kung ano yung gagawin ko dito. Pero, nagpapasalamat ako kasi nagpapadirect po ako sa Panginoon. Sinunod ko yung kagustuhan po na ibigay ko yung buhay ko sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat po ako kasi nandito po ako sa church at nagpapadirect po sa Panginoon. At may purpose din po yung kapag nagpapadirect po tayo sa Panginoon, sabi nga ni Ma'am Cherry, maayos na purpose. Kaya, yun nga, nagpapasalamat ako kasi nga, dito sa church is, mas, na kahit, na minsan, nahihirapan, pero ayun, nagpapatuloy pa rin at nagpapaturo sa salita ng Diyos, na kahit yung sa pamilya ko kapag, kaya minsan ayaw ko na talagang tumawag sa kanila kasi araw-araw nung time na yun, nung kasama ko si GR, tumawag si Mama. Tapos nalaman ni Mama kasi sinabi ni Jar na 2 meals lang daw yung kain namin dito. Ayun, nagalit siya. Parang nadamay pa yung church, nadamay pa si Pastor. Kaya, ayun, doon, yung time na yun, parang gusto niya, pauwiin mo na si Inday. Ganun, sinabihan. Tapos, ipaalam niyo kay Pastor. Ganun. Marami siyang sinasabi, pero ako, nagpipray na lang ako sa otak ko. Kahit sabi niya na, uwi ka na dito ka na lang, ganyan. Or alis ka na lang dyan sa church. Magtrabaho ka na lang dyan sa labas, sabi niya sa akin. Pero ako, wala lang ako. Pero gusto kong umiyak nung time na yun, pero pinipigilan ko. Tinatawanan ko na lang si Mama. Kasi, ayoko magsalita. Kasi,
kahit anong sabihin ko sa kanya, di niya ako maintindihan. Lalo na nga si Papa sinabihan na din niya ako. Pero, nagpapasalamat pa rin ako kasi na kahit ganun man sila, kahit ganun man sila di pa kahit sa kanila ako lumaki, pero pinipili ko pa rin na magpa-direct po sa Panginoon. Kung ano yung pangako ko na yung pagsuko ko pa lang sa buhay ko sa Panginoon, yun na yun. Doon na talaga. Doon ako magpapadirect, hindi na ako aalis or ano man, kung kahit anong sabihin man nila. Pero, ipagpipray ko po sila na maunawaan po nila, maintindihan po talaga nila kasi ito na po yung pinili ko. Pinili ko pong sumunod po sa salita ng Diyos at sa Panginoon. At nai-enjoy ko na din at nag-i-enjoy din po ako sa paglilingkod po sa Panginoon. Kaya, yun lamang po. To God be the glory. Amen, amen. Wow. Diba? Hindi madali na may mga ganyang mga struggles, may mga ganyang mga challenges. Pero doon natin talaga masusubukan Sabi nga, ito nga 'di ba? Ito yung application ng mga naririnig natin. Meron pa bang kahit na mayroong mga ganyan, okay, na mga na-encounter natin sa ating buhay. Kaya importante meron pa rin tayong fix, sabi nga ng Bible, di ba? Naka-fix pa rin yung heart natin, yung puso natin. Okay? Doon sa ating pagkakilala sa ating Panginoon. That He will one day, di ba? Direct, okay, also yung paths ng ating mga magulang, ng ating mga kaibigan, sometimes they don't understand kung ano yung mga ginagawa natin. One day, okay, maging what do you call this, pandin tayo, diba? Na let Him, just let Him be the one na mag-work sa atin. Alright, thank you Sheila, and ayan, may konti pa tayo. Oras, si Rhea. Wala na, sir. So, naimbag nga sa patay wamin. Joke lang. Morning po at ayun nga, sabi nga ni Ate Inday, napakasayat na napakaganda ng topic ngayon na request by letting Him direct our path. So, magmula kay Sir Ariel, kay Ma'am Jerry, sa mga napakinggan po namin ay blessing para po sa amin. Dahil yun nga, may naririnig kami ganito at mapalad kami. At so una-una po sa lahat, sabi dun po kay Sir Ariel, sa tutunan ko na yun nga, kung ano yung routine natin, yun yung magdadirect sa atin or direct sa ating priority na ginagawa natin sa araw-araw. So, syempre, ako talaga noon, yung direct, yung talagang routine ko po noon. Pagkagising ko pa lang, ayan, cellphone agad, ayan. Tapos, cellphone agad yung hawak ko. Yun yung priority ko sa buhay ko. So, ibig sabihin, parang wala lang sa akin ang Panginoon. Pero nung hinayaan ko ang Diyos na mag-direct sa aking buhay, hindi ibig sabihin na hindi ko na hinawak ang cellphone ko. Pero talagang yun yung tinuro sa akin ng Diyos na kapag kagising mo, ano yung sasabihin mo. And lagi ko sinasabi, good morning Lord, thank you po sa buong gabi. Yan. Talagang ginagawa ko po yun kasi without Him, we can do nothing. Kaya salamat talaga dahil napunta ako dito sa tamang church. Dito ako dinirect ng Panginoon para yung buhay ko ay
mas magkaroon ng peace na sabi ni Ma'am Cherry. Ayan. So, nga, peace with God and peace of mind. Sabi ni Ma'am Cherry kanina na if nagpapadirect tayo sa Panginoon, hindi tayo pwedeng hindi maging prayerful. Ano po, tama po 'yun. Kasi kung kanino ka nagpapadirect, doon ka mas lalapit. Ano po? Kaya talagang ang ginugol ko talaga ngayon is to be closer, draw closer near to God. Ano po? Tsaka yung relationship, kung sabi nga ni Sir Ayer kanina, magligaw-ligaw, ayan. Jowa-jowa. Dapat priority natin ang Diyos sa buhay natin. Amen. Sabi nga, nung sa balikatan nga po, ang laging sabi namin ni Pastor, turuan nyo yung mga member nyo na mas ma-in love sa Panginoon. So, yun yung sa akin talagang ginol ko yon na ma-in love sila sa Panginoon. Siyempre, sabi ko, lalo na mga bulinggit yung mga member ko, sabi ko, ay, wala mo nang crush ha, sabi ko sa kanila. Tapos, lagi kong pinapaano, lalo na sa assistant ko, sa Joanna. Talagang sinabi ko yun sa kanya, na miss ko na yung cellphone ko, miss ko na yun. So, sabi ko, ako nga, sabi ko, hinayaan ko muna yung phone ko, sabi ko. So, dapat talaga, sabi ko sa kanila, ayan, kung masasabi ko yun sa kanila, dapat makikitaan ako nun. So, yun po. Kaya, thank you dahil may word of God na laging nagre-remind, laging nagre-rebuke, especially sa akin talaga, na yun nga po, bilang isang anak ng Diyos. Yun lang po. To God be the glory. Amen, amen. Thank you, Rhea, no? And ayan, gaya niyan, okay? Leaders yung dalawang dyan, so dapat tayo ang model ng mga tawag dito na lilid natin sa mga members, okay, ng group, diba? All right, so may siguro short lang, Ma'am Geraldine. Would like to say something about our topic? Yes. Para sa akin po, talagang mahalaga sa akin yung seek ye first the kingdom of God ko. And everything shall be added unto you. Kasi pag hindi mo alam yung kingdom niya, then para kang walang kalatoy-latoy po. Lagi kang kulang, may kulang. Yun po. Kaya maganda talaga may Bible po. Amen. Amen. Thank you, Ma'am Geraldine. And thank you for joining us this morning dito sa ating Google Meet. And maraming salamat also sa ating mga, hindi na namin kayo isa-isa, mga nasa Facebook Live. Thank you sa lahat ng continue na nagsusubaybay sa ating everyday na devotion. Kahapon maganda yung sa high schoolers. Okay, also maganda ang kanilang pinag-uusapan about katamaran, di ba? So dito lang ako nung nagde-devotion sila. Magandang hindi lang actually para sa mga kabataan ang pinag-uusapan natin para sa lahat. Okay, so medyo overtime tayo ng konti. 3 minutes lang naman. 4 minutes lang naman. Okay, so magandang umaga sa ating lahat and ingat tayo sa buong araw po na ito. And sige, tuloy-tuloy tayo. Let's end in prayer. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Thank you, Mighty Father, again sa pinagkaloob po ninyo na pagkakataon po para kami ay makinig at mag-share po ng inyong salita. Maraming salamat, dakilang Diyos.
And we thank you for all the words na narinig po namin at pagyamanin po ito sa bawat isa sa amin. We can use it, O Lord, in our daily life, especially on knowing you more. O Lord, make use this message para makilala ka po namin and to rely on you sa lahat po ng mga gawin namin, Dakilang Diyos. Keep us safe for the rest of the day, Almighty Father, and provide us also mga provisions namin, mga resources po namin ngayong araw na ito. Forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name I pray. Amen and amen. All right. So good morning po sa ating lahat and thank you. See you later. Thank you po. Bye-bye. Brad Mark, Thank you po. bye. Thank you, Sir Mark. On Calvary's cross, a sign proclaimed that he was king. While he hung there suffering, they mocked his name. They could not know that they had spoken one true thing, as Jesus Christ, the Lord of glory, bore their shame. Long live the King. Where there's no future, there's no past, he'll reign supreme. As long as everlasting last, in the New Jerusalem, God with us and us with him. Through the ages, he'll hear our praises ring. Long live the King. Men mock him still, and there are millions who still doubt, but their time is running out to bless his name. And soon they'll know that Jesus Christ is Lord of all. It will be too late, but they will still proclaim, long live the King. Where there's no future, there's no past, he'll reign supreme. As long as everlasting last, in the New Jerusalem, God with us and us with him. Through the ages, he'll hear our praises ring. Long live the King. Jesus Christ, the one and only, died, Savior, risen Lord, conquered sin, conquered death, and he'll reign forever, Lord. Long live the King. Where there's no future, there's no past, he'll reign supreme. As long as everlasting last, in the New Jerusalem, God with us and us with him. Through the ages, he'll hear our